araw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Yutiko. Sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Yutiko ay inantok at nakatulog ng mahindi. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan. Kaya't patay na siya ng buhati. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala, buhay siya." Muling pumanik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos ng nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang umaga at saka umalis. Verse 12. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaayuan. Verse 13. Mula sa Troas hanggang sa Mileto, sumakay kami sa barkong papuntang Asos. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin sapagkat nais niyang salaw pa magdaan papunta roon at hindi sa dagat. Nang magkita kami sa Asos, sumakay siya sa barkong sinakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Verse 15. Mula roon, patuloy kami naglakbay at kinabukasan dumating kami sa tapat ng Kio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos. At makaraan ang isa pang araw, dumating kami sa Mileto. Verse 16. Ipinasya ni Pablong lampasan ang Epeso upang huwag siyang mantala sa Asya. Sapagkat ibig sabihin nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes. Verse 17. Ang pamamaalam ni Pablo sa mga pinuno ng Iglesia sa Epeso. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng Iglesia na sa Epeso. Verse 18. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong araw na ako'y tumungtong